Si Jonas at ang malaking isda. Si Jonas ay isang propeta ng Diyos. Sinabi ng Diyos sa kanyang pumunta sa isang lungsod na tinatawag na Ninive. Ang mga tao roon ay masasama. Sinabi ng Diyos kay Jonas na sabihin sa mga taong magsisi. Hindi sinunod ni Jonas ang Diyos. Hindi gusto ni Jonas na pumunta sa Ninive. Hindi niya gustong sabihin sa mga taong magsisi. Sumakay siya sa isang sasakyang dagat. Ang sasakyang dagat ay maglalayag sa ibang lungsod. Nagpadala ang Diyos ng malakas na bagyo. Ang hangin ay umihip ng malakas. Ang mga kalalakihan sa sasakyang dagat ay natakot na ito ay lumubog. Ang kapitan ng sasakyang dagat ay nagpunta kay Jonas. Si Jonas ay natutulog. Ginising siya ng kapitan. Sinabi niya kay Jonas na manalangin at hilingin sa Diyos na tulungan sila. Naisip ng mga kalalakihan na ang bagyo ay dumating dahil si Jonas ay nasa sasakyang dagat. Gusto nilang tumigil ang bagyo. Tinanong nila si Jonas kung ano ang dapat nilang gawin. Sinabi ni Jonas sa kanilang itapon siya sa tubig. Alam niyang ipinadala ng Diyos ang bagyo dahil sa kanya. Hindi niya sinunod ang Diyos. Hindi gusto ng mga kalalakihang itapon si Jonas sa tubig. Subalit alam nila ang bagyo ay titigil kung gagawin nila ito. Kaya siya ay itinapon nila sa tubig. Ang bagyo ay tumigil. Ang Diyos ay nagpadala ng isang malaking isda. Nilulun ng isda si Jonas. Si Jonas ay nasa loob ng isda sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Nanalangin si Jonas sa Diyos. Siya ay nagsisi. Sinabi niyang siya ay nagsising, siya ay tumakas. Ipinangako niyang susundin ang Diyos. Iniluwa ng isda si Jonas sa dalampasigan. Sinabing muli ng Diyos kay Jonas na pumunta sa Ninive. Sinabi niyang sabihin sa mga taong magsisi. Sa pagkakataong ito ay sinunod ni Jonas ang Diyos. Nagpunta siya sa Ninive. Sinabi niya sa mga taong magsisi. Kung hindi sila magsisisi, ang Ninive ay mawawasak. Ang mga tao ay nagsisi. Tumigil sila sa pagiging masama. Sila ay nag-ayuno at nanalangin. Hindi winasak ng Diyos ang Ninive.